sa mga newbie natin na magi-start pa lang dun sa hobby ng airsoft. So, ano ba yung una natin gagawin dun sa unit pagka kakakuha lang natin? So, kasi si sir, pinapademo niya kung ano yung mga gagawin, paano i-operate, ano yung mga dapat tandaan, and at the same time, ano yung mga dapat iwasan. Okay? So, kakakuha mo lang ng unit. Siyempre, ang una mong iti-test dyan is siyempre magazine muna. Ito. Unahin natin to. So, yung magazine, dapat i-check kung may singaw. Or kahit na, siguro kahit hindi na to unahin, pero isa to sa mga dapat i-check. Okay? So, paano ba natin malalaman kung yung magazine is may singaw? So, malalaman natin yan is dito, walang hiss sound. So, walang nag-hiss na sound dito sa baba and dito sa taas. So, okay yung magazine. Okay? So, kung gagamitin mo ba, kung hindi mo ba gagamitin, kailangan mo bang iwanan ng laman? Yes, pwede mo siyang iwanan ng kahit na onting laman lang or onting gas lang. Kasi yung gas na yon is active lubricant na dun sa mga o-ring na meron dun sa magazine mismo. So may o-ring yan sa taas, sa ilalim, sa inlet, and sa outlet. Okay? So ang hindi mo iiwanan ng laman is yung BBs. Kasi syempre yung spring naglo-lose siya ng tension. So pwede siya maging problema in the future. Okay? So pangalawa, syempre itetest na natin yung unit. Or tawag dito, or i-check mo rin syempre yung unit kung kakakuha mo lang yung mga gas, mga chips or anything na kumbaga yung physical form niya. So, yung mga gas din pala dito sa parting to ng unit, eto hindi mo na kumbaga hindi yan maiiwasan. Kasi nagpe-play yung outer barrel at saka yung slide. So, kada plane yan, nagkakaroon ng contact. Okay? Isa ring di mo maiiwasan na gas is yung nandito sa may slide stop. So, kada plane yan, kada angat niyan, nagkakaroon ng chip to. Ito. So, isang pwede mong gawin para maiwasan yan, pwede kang maglagay ng buffer. Ang cons naman nun, hindi na mag-slide yung unit. So, hindi na siya, kumbaga parang sinasabi na iba na parang realistic na nag-slide stop. Okay? So, madaling magasgasan niya. Kasi lalo na itim yung unit, madaling makita yung mga gasgas. Okay? So, sa outer barrel, syempre, pag ginagamit din, nagkakaroon din ng contact. Minimal lang naman. Pero yung dalawang yon, yung sinabi ko nung una, yun, may yun talagang nagkakaroon ng contact na matindi. Okay? So, ano pa bang test? Usually naman yun lang eh. Syempre yung mga sights, kung naka-align ba. So, syempre yung hub din pala, kailangan mo rin palang yun. So, kung baguhan ka sa, isa to sa mga namimiss ng mga teka, tingnan natin dito, dito ba? Hindi ko maintindihan kasi hindi, may English. Okay, so kala ko So, isa sa mga nami-miss out ng mga baguhan is yung hub system niya. Teka. Okay? So, yung hub system, guys, teka lang. Ang bilis magsalita. So, yung hub system niya, guys, ito yon. So, yung system na yun yung nagpapaspin cycle nung BBs natin. So, pagpasok yan ng chamber, pag nag-load na siya, may rubber doon. Yun yung pipindot doon sa BBs. Pipindot siya sa BBs, pag inikot mo siya, para mag-spin cycle yung BBs. So, kung pansin nyo, unang shot nyo sa unit nyo is pababa yung bala. So, ang gagawin ng hub, pipindutin niya yung BBs para umi-straight. So, ang pinaka-straight nun, guys, isang diretso, then pipitik sa dulo. Yun na yung indication na yung hub mo is nakatono na ng maayos. So, kailangan yun para sa kumbaga para maging accurate yung unit mo. Kasi isang nami-miss out din yun ng mga
baguhan, lalo na kung mag-zero ka ng optic, yung hub system hindi naka-zero, kaya hindi mo masi-zero din ng optic. So ito yun, no? Ito. So paunahan yan, ang adjustment yan, okay? So ang zero hub, pag ganito, and then paunahan yung adjustment, okay? So binalik ko na sa zero, si sir na lang mag-zero, kasi more or less dapat ang target natin is around 10 to 15 meters para maging accurate yung unit. Same goes kung mag-optic ka. So, kailangan syempre, adjust muna yung hub bago yung optic. Okay? For the parts, syempre, tawag dito, mostly naman ng mga parts or ng mga GBB is compatible naman do sa mga WE, TM spec. So, minsan kailangan mag-modify or nag-require ng modification kasi hindi siya kaya or hindi compatible talaga. So ano na yun, very normal na yun for GBB units. Okay? Okay na to. So ano pa ba? O yun, sa gas. Sa gas guys, tawag dito, don't get me wrong pwede naman yung 14. Pwede yung 14, wala namang nagsabing hindi pwede. So, pwede kayo mag-14, pero ang cons naman, may pros and cons. Siyempre, ang pros natin, malakas yung FPS, maganda yung blowback kasi kumbaga mas matigas yung blowback. And ang cons naman nun is yung, siyempre, yung wear and tear ng parts, mas mabilis. Ang recommended lang is 12 kg kasi siya lang yung, kumbaga, sa stock parts, kaya niya yung kumbaga, kaya niya yung bigat nung pressure nung gas. So 12 kg lang ang recommended for stock parts or out of the box parts. So pero lang syempre kung mga naka dual power system ka like babayaga, yung mga naka steel parts, ayan, pwede na mag CO2 kasi kaya niya nang i-withstand yung mga ganung kalalakas na pressure ng gas. Okay, pagdating naman sa paglalagay ng gas, eto. Yan, lamig ako. So, siguro more or less, mga 7 to 8 seconds. Magano ka na lang ang tawag dito? Kalimutan ko. Allowance ka lang siguro ng at least 2 para hindi naman or I mean puno, masigurado mong puno. Okay, yun lang naman. And then sa lubricant, ang nilulubricate lang natin is yung mga moving parts. Ano ba yung mga moving parts? So may mga moving parts sa loob like the hammer, yung mga pumapalo or yung mga bumabalik. So yun yung mga ilulubricate natin. So ang silbi ng nozzle is mapasok niya or marating niya yung mga hindi natin kaya. Syempre pagka walang nozzle to, syempre di ba sabog yung hindi papasok yung sa loob. Okay, so yun lang yung mga ilulubricate natin yung mga moving parts. Yun naman yung purpose nun. So ayun, titest na natin guys. Hopefully makatulong to sa mga bagong sa mga new dito sa hobby natin. And ayun, madami naman tayong models na meron tayo or mga GBB units na meron tayo dito sa store. Pwede kayong pumili. And kung may mga questions kayo or anything na kailangan nyo malaman tungkol sa mga unit, pwede kayong mag-PM sa akin. Okay? So titest na natin to. So itong specific unit na to is G18 Gen 3 1103 na makikita nyo sa clearance folder natin. And itong unit na to is ang function niya is safe, full auto and semi-auto. So ito nasa taas semi-auto and then full auto dun sa baba. Okay, test natin. Firing 284 full auto. Okay. So ito pa pala mga dapat tandaan din. Teka. So unang-una, ito gumagalaw talaga to So hindi to naka-fix barrel. So kung gusto niyo naka-fix barrel, pwede kayong bumili aftermarket, okay? So ano pa ba? Pag hindi siya nag-i-slide, itong magazine na to, lumalamig to. So, ibig sabihin ko, meron tong cool down. So, dalawang full rounds, sobrang lamig na nito. So, kailangan mo siyang pagpahingin, kailangan mo siyang ibalik dun sa dati niyang temperature.
or yung normal temperature niya para mag-function siya ulit ng maayos. Kasi syempre itong gas natin, ito yung cause kung ba't siya lumalamig. Okay? So yung kung kailan kayo maglulubricant, yung gas natin nakakatuyo to ng mga parts. Pag lumalamig siya, natutuyo siya, kailangan nyo i-lubricant. Okay? So ano pa ba? Wala naman na, I think. So, eto naman guys, ayun, pag nabanggit ko kanina, pag napudpud to, tendency hindi siya mag-slide lock or hindi na siya mag-slide lock. Same goes, pag lumamig to, hindi na siya mag-slide lock. Okay, nabanggit ko kanina na nagma-malfunction siya. Pag malamig yung magazine, malamig yung nozzle. Okay, so ano pa ba? Wala na. Okay, so applicable to sa lahat ng meron tayo ditong GBB units. Okay, so kung may mga katanungan kayo regarding units, mag-PM lang kayo sa page natin. Pero yung mechanism pala nung half chamber or half system, magkaiba ang Glock ay Kappa 1911 M92. So i-check, pero same sa loob sila i-adjust. Okay, so ayun, thank you kay Sir Jomel. Thank you sir. And open yung store natin today guys, 10 AM to 7 PM.